Hey, blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, Live WSA. Ito po mga kabayan, pinapaalala ng OWA at sa panguna ni Admin Arnel Ignacio at ng mga taga-DMW sa mga kababayan nating Pilipino na bawal po magtrabaho sa United Arab Emirates at Dubai kung tourist visa lang po ang inyong gamit mga kababayan. Or naka-visit visa lang po kayo mga kabayan. Dahil po mga kabayan, magpit itong pinagbabawal sa mga bansang iyan, ang mga tourist visa at visit visa lang ang gamit para magtrabaho sa kanilang bansa. So, watch po natin ang mga video at paalala ni Admin Arnel Ignacio, mga kabayan. Question from Fabiana Makatangay from Dubai. How can you detect if the agency is not safe? Or siguro, rini-refer ito kung ito ay mga scammer. Oo. No. Okay, kasi yung nagtatanong is from Dubai. So, I would like to believe yung ang tinatanong niya dito ay yung mga ahensya na nasa Dubai. Yusek, idugtong mo na nga rito. Medyo peculiar kasi ang Dubai, ano? Kasi dito pwedeng lumipad nang sila ay turista. At pwedeng maghanap ng trabaho ron. So, most of the time, dito nagkakaproblema. Bigyan mo nga kami ng kapaliwanagan dyan. Oo, kung ang ating kababayan ay pumasok sa Dubai on a visit visa or as a tourist, and then hindi siya nararapat na magtrabaho habang siya ay on a visit visa. Alam na ngayon just recently, the UAE government has issued a directive or a regulation na ang isang employer na kukuha ng on a visit visa at pinagtatrabaho, yan ay bawal. Ayan. Okay, maliwanag yon. So, ano mangyayari doon sa kinuhang nagtrabaho na ang hawak ay tourist visa? Doon muna tayo. Kung ako ay isang visitor or tourist at ako'y nagtrabaho, halimbawang hindi ka naman mapapasweldo, it will be very difficult para ito ay ilapit mo sa halimbawa sa labor tribunal or ano, kasi wala kang pinanghahawakan. So ano to? Will the employee be arrested? Will be deported? What will happen to the OFW dito sa nagtrabaho na ang hawak mo ay tourist visa? Oo, kasi it's a violation of the immigration law there. So, maaring, of course, I was in Dubai for a good number of years. Maaring ikaw ay kasuhan lamang doon sa, bigyan ka lamang ng penalty, lalo na kung nag-expire na yung iyong visit visa. Meron din kasi mga situation na ikaw ay ke-questionin ng immigration at baka magkaroon din ng detention. Kaya nga ngayon, di ba, meron tayong UAE amnesty program. Kaya maraming umuwi ngayon. So they were asked to yield to the requirements of immigration and the UAE law para sila ay makauwi. So, para malinaw lang ito, kung ikaw ay malakas ang loob, na hawak-hawak mo ay tourist visa at pumunta ka ng Dubai at nakipagsapalaran ka, at ikaw ay nahuli, most likely, ikaw ay magkakakaso. Pero of course, ito rin naman ay tutulungan ng... Oo, tutulungan naman natin ang ating... OWA matter ito Tutulungan naman ng ating Migrant Workers Office. Yun naman kasi pwede naman kasi inaalaw din ng UAE government na you regularize or you comply with the documentation requirements para ikaw ay maging worker visa. So, inaalaw kasi ngayon, currently, yung conversion. Or, parang siya so tourist, but wag ka muna magtrabaho. But mag-apply ka properly. But tayo nga, ang sinasabi natin, sana, bago umalis ng Pilipinas, you go through the legal pathway, dumaan sa pamamagitan ng licensed recruitment agency or through the legal pathway. Hindi yan dapat yung lalo na ngayon na uso yung third country hiring. Oo nga, isa pa yan. Minsan inaaway pa kami pagka pinapayuhan namin, okay, ganito na lang para masimple tayo, mga OFWs. Ang lalakas ng loob nyo to take chances na most likely kayo ay mapapahamak. At kapag kayo ay napahamak, naghahanap kayo ng sisisihin. No? Ang gobyerno hindi tumatalikod na kayo ay tulungan. Pero maging malinaw tayo.
Huwag mong ibuhos sa pamahalaan ang sisi, ang bulto ng sisi, kapag ikaw ay gumawa ng isang bagay na talagang malamang ay mapapahama ka. At napakapalad nga natin na may DMW, may OWA, tutulungan ka pa rin eh. Pero ako lang, no, may stern pakiusap sa ating mga OFWs at saka mga kababayan natin, huwag na tayo manligaw ng problema.